Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So gagawa tayo ngayon ng fried hotdog and cheese na donut. So natry ko lang to, nakita ko lang talaga siya. Tapos gusto ko kakatry. So ayan, first class flour yan. Pwede kayong gumamit ng all-purpose flour, bread flour, ganun. Basta wag lang flour. So naglagay din ako ng yeast. Tapos halo-haluin nyo lang siya. Mabuting haluin nyo siya ng maigi. Tapos nilagay ako ng asin and milk powder, pampalasa lang. Tapos nilagay din ako ng asukal. So halu-haluin lang natin yan hanggang sa mix. Tapos itlog, dalawang itlog siya, medium size ang itlog na ginamit ko dyan. Tapos halo-halo lang. So ngayon, lagay pa tayo ng gatas. So gatas ang ginamit ko, evaporated milk. Pwedeng fresh milk. Basta, hindi siya, pero pwede rin yung tubig. Kung wala. So ayan, halo-halo lang. Pag medyo magkahalo-halo na sila, pwede mo nang ilagay yung margarine mo. Ang ginamit kong margarine is buttercup. Kasi wala akong available na yung tinataka na margarine. So, 1/4 lang ang nilagay ko dyan. Hindi siya masyado nalusaw pag time na yan. So, kaya halo-haloin niyo hanggang mamix sila. At bago ko makalimutan, please like and subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong update sa aking mga upload ng video. So, yun lang. Balikan na natin ang niluluto. Rest mo siya ng 1 hour. After ng 1 hour, yan na. Lalagay mo yung dusting na flour. So, kailangan pag nagmasa na kayo, after nyo magmasa ng ganyan, hindi na siya madikit sa kamay. So, yun ha. Hindi na dapat siya madikit. So, higmin na lang talaga na ganyan na o. Masamasahin nyo lang siya ng saglit. So, hanggang sa wala nang madikit na sa kamay nyo pag after nyo magmasa ng ganyan. Pwede kayong magdagdag ng konti ng flour, pero wag masyadong madami kasi mag-iiba na yung texture niya. So after nun, hinati ko siya sa yan. Pero nagpahinga pa muna ako papahinga ko muna ulit siya ng 1 hour. After ng 1 hour, aalsa na yun. Ang ginamit kong yeast is instant dry yeast. So, huwag kayong gagamit ng active yeast kung hindi nyo siya ipapproof ha. Lalagyan nyo ng mainit na tubig kasi active dry yeast. So, yung instant dry yeast kasi, direct mo na lang siya sa flour. Pwede na. So, ayan. Tinanggal ko lang yung excess na hangin. So, ganyan yung itsura niya. Mas malaki siya. So, ayan. Tinimbang ko ngayon yung hiniwa-hiwa ko. 40 grams ang ginamit ko, pero mas maganda is 20 to 30 grams lang. So, ayan, minced na hotdog, tsaka cheese lang yung nilagay ko dyan. So, tinesting ko dyan na parang gawing, naman tawag dito, yung pang platen ng dough, yung baso. Kaso, okay lang din pala kahit hindi na. So, ayan, ano mo lang siya, bibilugin mo lang siya. Ayan sa mabilog, tapos medyo i-flatten mo lang konti. So ayan, nag-grease ako dyan ng margarine or oil kung wala nga. Yan. Huwag kayo maglalagay ng flour kasi dali siya makasunog. Sayang lang. So ayan, ganoon lang din. Para ka lang din nagsasopaw. So, bilog-bilog. So ayan ang ginagawa mo. 1 teaspoon, 1 tablespoon lang yung nilagay ko dyan sa na filling. Hindi naman siya puputok kung hindi nyo pa siya lalagyan. Hindi nyo siya lalagyan ng kung ano sa labas. Yung parang breadcrumbs ka nun. Okay lang din siya. So, nakagawa ako niyan ng 29 pieces. And pwede nyo siyang ibenta na 15 or 10 to 15 pesos, gano'n. Ganun ko kasi siya binenta dito sa akin. Pero depende pa rin yung sa mga manufacturers nyo kung gaano kalaki, gaano kaliit man siya. So,
Hihintayin ako uli siya ng 30 to 40 minutes. Pero yan, 15 minutes ko muna siya pinapahinga dyan. Kasi lalagyan ko ng breadcrumbs yung dough. Para manikit siya before ko siya maluto. Pero yan, yung breadcrumbs na yan, optional lang yan. Pampaganda lang siya ng itsura. Kung wala kayong breadcrumbs, okay lang. Hindi siya puputok kung itadirect nyo siya na walang breadcrumbs sa mantika. So after 40 or 30 minutes, pwede nyo na siyang ilagay sa mantika. Pero yung mantika nyo, hindi sobrang kulo para hindi siya yung ano bang tawag dito, hindi siya yung masunog. Naluto agad yung labas, hindi luto yung loob. So kailangan yung mantika nyo yung parang mainit lang siya pero hindi siya sobrang init. Yung kaya nyo tansyahin ba, ganun. So naglagay lang ako ng 7 pero masyado siyang marami kasi hindi ako sa talaga yung doon yung ganyan karami yung ano. Pero okay lang naman siya. So ayan, prito lang yan. Bibili nyo nyo, check nyo lagi kasi madali siya masunog. Huwag din kayo mag-alala kung may mga masusunog na breadcrumbs sa baba na kasi pwede nyo naman siyang tagtigin. Hindi siya katulad ng pag-fry ang ginamit nyo sa dusting is masusunog talaga pati yung oil nyo is parang sunog. Hindi siya katulad ng gano'n. Yan, pwede nyo pa siyang tanggalin sa ilalim ng sa mantika. Well, yung sa, ayun nga, sa flour, hindi. Kailangan nyo lang din siyang masahin ng masahin. So, para umasa, para hindi rin siya lumabog dun sa mantika.